Parang kahapon lang nung naalala ko, nagsimula ako magluto sa kusina. Kapag naiisip ko nga, natatawa na lang ako sa experience kung nangyari sa akin nung habang nagsisimula ako maging kusinero. Ay malungkot at masaya, pero kadalasan natututo ko sa mga experience na aking nasasagupa. Sa kusina kasi, ito yung environment na dapat matibay yung loob mo, hindi ka iyakin. Kasabihan nga ng mga matatandang kusinero. So, story time muna tayo. Way back 2013 nga pala, nagsimula ako maging kitchen helper. Bago nga pala ako maging kitchen helper mga tol, graduate nga pala ako ng nursing. Ang layo, di ba, doon sa kurso na kinuha ko, tapos yung trabaho na ginusto ko. Nag-try naman ako kumuha ng nursing board exam, pero kasama ang palad, hindi tayo pinalad. Ayun, dahil na-depressed tayo, syempre shift natin yung ating nararamdaman sa bagay na talagang nag-i-enjoy tayo. Yung bagay talaga na yun is yung passion ko talaga magluto. Pero hindi naman ako ganun kagaling magluto mga tola. Mahilig kasi ako kumain, kaya gusto ko yung kinakain ko, yung niluluto ko, di ba? Pero mabalik nga tayo sa pagiging kitchen helper. Ang layo, di ba, na napuntahan kong trabaho. Nang hirap sa umpisa dahil wala ka talagang kakaalam-alam sa totoong kusina. Marunong naman ako magluto ng mga basic na Filipino dish. Pero syempre, yung mga plating nung una, hindi pa ako marunong. Tapos parang sinubukan ako ng isang kusinero doon. Sige nga, subukan kita kung marunong ka talaga magluto. Sabi niya pa, hindi naman habang buhay, nandiyan ka sa posisyon na yan. Balang araw, magiging kusinero ka rin. Yung mentor ko nga pala no, si Kuya Eric. Shoutout nga pala sa'yo, Kuya Eric. Kung di dahil sa'yo, hindi ako magiging ganap na kusinero, di ba? Habang nasa Cavite nga pala ako, nagbukas nga pala yung isang restaurant dito sa may Mall of Asia. Syempre, apply agad tayo. Medyo malapit-lapit sa ating lugar, di ba? So, ayan, na-hire nga ako bilang isang line cook o BOH, back of the house. Dito naman, nakasalamuha ko yung mga iba't ibang ugali ng mga tao. Napakahirap ng training ko dito sa loob ng isang buwan. Pero ang dami ko rin natutunan dito sa trabahong pinasukan to. Ang lupit ng mga tao dito. Ang dami ko rin naging kaibigan dito ng mga kusinero. Yung iba pa nga naging kumpare ko hanggang ngayon. So, mag-fast forward nga pala muna tayo mga tol. Nag-apply nga din pala ako sa isang cruise ship dito sa may bandang Manila. Wala lang, trip ko lang. Para nag-apply lang ako via online. Tapos kinabukasan tinawagan na nila ako. Tapos the second day ata, nag-interview na ako. Tapos hanggang matapos ko yung interview ko. Bali 5 interview nga palang ginawa ko doon. Katapos ng interview, nag-trade test pa ako. So ayan, nagsimula na nga pala kami mag-training sa loob ng isang buwan. Tapos siguro mga after ng mga 5 months, nakaalis na pala ako ng Pilipinas. So sumampa na nga pala ako sa barko. Pagsampa ko nga sa barko, syempre first time para nga pala siyang condominium na pahaba. Dito na nagsimula yung kalbaryo ng buhay ko sa pagiging kusinero. Unang-unang kalaban mo syempre yung homesick. Tapos syempre yung mga amo mo na nagtuturo sa'yo. Tapos hindi mo pa alam yung mga ginagawa mo. Dahil siguro kinakabahan ka dahil bagong environment na naman, di ba? Tapos kaunting mali mo lang, sinisigawan ka na, minumura ka pa. Pero ganun pa man, napakasaya ng experience na aking naranasan dito sa cruise ship. Ang dami kong natutunan. Dito ako naging ganap na at matibay na kusinero. Marami din naman ako naging kaibigan sa barko. Shoutout nga pala sa mga mentor ko na chef dyan. Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan nyo. Alam naman nyo kung sino kayo, di ba? So, ayun nga pala ang journey ko sa loob ng kusina. Ang daming experience na maganda. Marami din experience na malungkot. Pero kadalasan, nag-i-enjoy ako. Tapos, ayun, nyara!